I'm not an expert pagdating po sa pagkanta. Isa lang akong simpleng bata noon na pinapakanta ng isang tatay niya. Tapos walang magawa kundi kumanta. Sa kung saan man niya gusto akong kumanta, pinupush niya lang ako. Hindi ako expert, mag-share lang ako kung ano yung mga na-experience ko sa pagkanta. Worst mistake kapag kumakanta. Let's say, ang dami mo nang kinanta, tapos bigla kang iinom ng malamig na tubig o kahit na anong malamig na inumin, and kakanta ka ulit. Kasi ito lang yung napansin ko, kapag ganun yung naging hobby mo sa pagkanta mo, kawawa yung lalamunan mo. Sa akin lang naman pwedeng kumirot yan. Maganda na iwasan mo yung pag-inom ng malamig na tubig kapag kumakanta ka. Pwede naman, meron nagsasabi na bago ka kumanta, pwede naman uminom ng tubig, pero depende sa singer. Sa'yo kung ano yung standard mo or ano yung gusto mong gawin. Kung ikaw, yung klase ng singer na ayaw mo talagang uminom ng tubig kasi feeling mo makakabawas yun sa kagandahan ng boses mo, ikaw yung magdidesisyon. Pero kung ikaw naman yung singer na okay lang sa'yo na uminom ng tubig bago kumanta, depende po sa inyo yan. Pero ang sa tingin ko na huwag lang natin gagawin yung iinom ka ng tubig yung nakakanta ka na, yun yung huwag nyong gagawin. Pero ang pag-inom ng kahit na anumang malamig kapag nakakanta ka na ay hindi maganda para sa isang singer. Worst mistake kapag kumakanta, yung sobra kang concern sa tamang paraan ng pagkanta pero hindi mo naman siya ma-apply ng maayos. Ano ibig sabihin ko? Kasi tayo bilang singer, syempre gusto natin ng magandang boses, di ba? Gusto mo yung hindi ka nai-stress, yung relax lang pero maganda pa rin yung boses mo. Pero ang problema, sa dami ng information na natanggap mo, kailangan pala sa diaphragm kinukuha yung boses. Yung hangin, dapat doon nagmumula. Tapos kailangan yung bibig mo nakabuka para maayos mong nabibigkas yung mga words doon sa kanta. Eto, mayroong word na star ako nakita. O star. Pag sinabi mo siya nang nakasara yung bibig mo, store. Pero pag sinabi mo siya na nabukas, star. So, dapat pala nasal voice yung ginagamit or basta kung ano man yung naano mong information tungkol sa pagkanta. Alam mo na lahat yon, pero hindi mo siya ma-apply ng sabay-sabay. Kaya ang nangyari, nai-stress ka na. Sobrang concern ka sa tamang paraan ng pagkanta pero kulang ka naman sa application. Isa-isa lang. Hindi yung i-apply mo sabay-sabay lahat na natutuhan mo. Kailangan mo ng oras. Relax ka lang. Kung gusto mong matutong kumanta, isa-isa lang. Kung sa tingin mo natutuhan mo na sa tiyan dapat kinukuha yung hangin sa diaphragm, yun muna yung pag-aralan mo. Huwag mong pagsabay-sabayin. Maganda yung alam mo yung mga ganung bagay. Kasi malaking tulong yun para maging tama yung pagkanta mo. So gaya na lang sa pagbablog ko, kung masyado ako nag-overthink kung anong gagawin ko rito, maaaring hindi ko tumatapos. Maging sa pagkanta rin, one at a time lang. Isa-isa lang. Hindi naman kailangan agad na successful ka. Ang mahalaga, papalapit ka ng papalapit doon. Hindi mahalaga kung mabilis o mabagal. Pero ang mahalaga, merong nangyayari, may progress. Yun yung mahalaga doon. Minsan kasi akala natin walang nangyayari. Parang stagnant, yung naka-stuck lang tayo. Pero kung itatry nating tignan, darating na lang sa punto na mapapansin mo, meron palang akong progress, meron palang something na nangyayari sa ginagawa ko. Yun na lang yung tignan natin. Huwag na tayo magpaka-stress na kailangan maging ganito agad ako. Huwag. I-appreciate mo lang yung mga maliliit na progress, and yun, hindi mo mamamalayan, nandun ka na sa kung ano yung gusto mong makuha o matutuhan gaya ng pagkanta. Be appreciative. Worst mistake kapag kumakanta ka, hinuhusgaan mo agad yung sasabihin ng ibang tao sa'yo. Meron ako isang experience na pinakanta kami sa harapan. Tapos nung kumanta ako doon, syempre meron mga nanonood sa'yo. Okay naman, na-practice ko naman kung paano yung pagkanta. Tingin ko magagawa ko naman siya. So sa madaling salita, equipped, full package, kakanta na lang. Pero ang problema, nag-overthink ako kasi pagharap ko dun sa stage, pagharap ko, mayroong mga tao na sa paligid. Doon na ako nakapag-focus, Nalagay bigla ako ron sa may cage. Tapos hindi na ako makalabas kasi
ang iniisip ko ano kayong sasabihin ng tao sa akin. Pero well equipped naman, or sabihin na natin na na-practice naman. Pero dahil sa nagja-judge agad ako, iniisip ko kaagad na baka ganito yung isipin nila. Hindi ko na na-perform yung sanang pinractice ko. Yun yung isang pagkakamali na sa tingin ko hindi nakatulong sa akin. At hindi ko na uulitin yun sa tingin ko. Dapat next time, confident na ako, no? Itodo ko na. Huwag kong hahayaan na magpakulong ako ron sa isipin ng tao. Kaya sa tingin ko kailangan ko nang palitan yung ganong mindset. Hindi pala kailangan. Talagang dapat palitan mo na. Hindi pala sa tingin. Talagang dapat baguhin ko na yan. Kasi yun yung isang pagkakamali ko eh. At baka pagkakamali mo rin yun. So gusto ko lang magpasalamat sa mga nanonood dyan. Sana nakatulong yung mga shinare ko sa inyo, no? Para sa binabalak nyo or sa mga gusto nyong gawin. Pero nagwa-wonder pa kayo kung paano nyo gagawin. Kung gusto mo pang matutong kumanta at kung paano maging confident, hindi lang sa pagkanta, kundi sa kung ano pang ginagawa natin sa araw-araw, sa trabaho, sa school, o ano pa mang ginagawa mo para sa itong channel na to. And maraming salamat sa panonood. Kita-kita po ulit tayo sa susunod na video.